Daria, LG Butolan, Candido Cabalik and family, Cory Bigornia and family, Mark Paul Nabalta, Sina, Nelia Ratings Incorporated, Chanel Watcher Security Incorporated, Hanaland Development Corporation, Trinitas College Incorporated, Trinitas School of Santa Maria Incorporated, Tidings from Liceis Wellness Incorporated, Legacy Through Sacrifice and Service Foundation Incorporated, Kerland Development Corporation, Crystal Peak Homes, Live WTR, Hillview Cable System Incorporated, Christina Elise Canlas, Nather Cayman, Maria Trinitas Farales Canlas, Reynaldo Riso Jr., Roland Rogalo and family, Maria Trinitas Farales Canlas, June Akimatang, Ephraim and Emma Canlas, Edward and Ferdinand Canlas, and Maria Katrina Canlas. Crystal Peak Canlas family, Rico and Marites Besos Tringues, Jadem and Jacob Besos Tringues, Mark Joanne Digidoy, Dr. Jet Anonas Orhe, Dial family. Isama din po natin sa ating pananalangin ang espesyal na intensyon ni Rafael Abad, Marlene Sabado. Sa patuloy po nating pananalangin, isama po natin sa ating mga panalangin ang dagliang paggaling ng ating mga kapatid na may mga karamdaman na sina Peter Maxwell, Yendreline Mapa, Marlene Sabado, Trofima Pangunilo, at lahat po ng mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin na may sakit. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid nating nauna na sa atin, ang mga kaluluwa nila Rainier Bustamante, Denise Dial, Purificacion Neri Flores, Lerma Neri Raquel, Alexander Flores, Gina Edith Corom de los Reyes, Dan, Domingo Juby, Erlinda, Elise, Benjamin, Adelaida, Odelion, Arturo, Antonia, Eufemio, Loretta, Salvador, Julia, Pancracio, Canuto, Corazon, Lucia, Arceo, Eugenia, Gonzala, Fe, Diosdado, McWayne, Hermes, Crisologo, Zenon, Calixta, Felicidad, Eugenio, Arceli, Richard, Dominador, Francia, Rosalio, Mary, Esther, Regalado, Liwanag, Mary Cyril, at lahat po ng mga kaluluwang nangangailangan ng patuloy nating pananalangin. Paalala po bago magsimula ang ating banal na misa, ninanais po ng ating simbahan na ang bawat upuan ay manatiling 3 tao lamang ang nakaupo. Salamat po. Inuulit ko po, sa bawat upuan po, 3 tao lamang po. Palagi po nating panatilihin ang ating physical distancing. Marami pong salamat.
Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria, Ina Poon Bato. Ihanda po natin ang ating sarili sa pasimula ng banal na pagdiriwang. Ang tagapamuno po ng ating pagdiriwang ngayong umaga ay ang ating lubhang kagalang-galang Bartolome Gaspar Santos, ang ating pong obispo ng Dioceses ng Iba, kasama ang ating mga kaparian. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayuri. Mga kapatid, ihanda natin ating mga sarili sa banal na pagdiriwang ito. Sa ating pagpapasalamat sa Diyos
sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Mahal na Birheng Maria, ang ating ina, ang inang Bato. Alalahanin natin ngayon at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Sa mga taong
manatili sa iyong kapayapaan. Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa yon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tangi ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkain dapat, kayo ng babae laging mag-aaway. Binhi mo at binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kaniyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, tagapagligtas, pinupuri kitang wakas. Pinupuri ko kayo, Poon, dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Nagapi ninyo ang makapangyarihan at pinalakas ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating buhok nagsilang ng mga anak. At ang maraming supli ay sa lungkot na saglang.
patayin o buhayin. Maaari ninyo kami payamanin o paghirapin. Maaari din ibaba o itaas. Napagdadakilan ninyo kahit ang pinakababa. Mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos ko, tagapagligtas, pinupuri kitang wakas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng papalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una, kaming mga unang umasa kay Kristo, sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga din po. Napakarami pong imahen ng Ina Ponbato. Dahil ito po'y debosyon, marami na po tayong imahen ng Ina Ponbato. Pero kayo man ho siguro may tigi-tigisang imahen, maliit, malaki, matanda, bago. Pero ang imahen pong nandirito, palagay ko po ay hindi katulad ng nasa inyo. Bakit? Meron po siyang katangian na sigurado po ako, wala ang imahe ninyo. Ano po? Una po, ito po ay idinambana dito ng Obispo Lavarias. Baga po, ikinoronahan siya dito, kaya po siya ay episcopally crowned. Ano po?
At darating po ang araw kapag po na ibigay ang canonical coronation, ito po ay galing sa Holy See, kasi iba po yung canonical coronation, iba po yung binindisyonan lang ng Santo Papa. Yung binindisyonan po ng Santo Papa, fine, okay po yun. Pero yung canonically crowned, iyon po ay talagang itinatalaga ng Santo Papa bilang pangunahing imahe ng debosyon kung saan siya idinambana. Kaya kung meron man din pong bibigay na pangalan at imahin para ito po ay magkaroon ng canonical coronation, siya ring imahin. At siya lamang po yun. Pangalawa, pagmasdan niyo po ang imaheng yan. Sabi ko po doon sa kuhanan. Sana'y makuhanan po. Kasi pag malayo po kayo, di niyo makita. Di ba nakangiti? Nakangiti po. Kung magpapagawa po kayo ng katulad niya, kailangan nakangiti. Nakangiti po ba? Hindi. Nakangiti po. Kahit lagyan niyo po ng face mask yan, yung mata pa po niya, nakangiti po. Bakit kaya tamang-tamat mainam na mainam ng imahe ng Mahal na Birheng Maria dito sa Poon Bato, ang ina Poon Bato ay nakangiti po sa ating lahat. Ano po ba ang kahulugan nito? Ang binasa po nating ebanghelyo na bahagi po ng kwento ng pagsilang ng Panginoong Jesucristo sa ebanghelyo ni San Lucas, mula po yan sa verse 26 hanggang sa verse 56 ng chapter 1. Maganda po yung kwento na yan sapagkat mula po sa Annunciation hanggang sa matapos ang visitation sa pag-awit ng Magnificat, yung binasa po natin ngayon, dadaloy po ang tuwa mula po sa pagbati ng anghel hanggang sa pag-awit ni Maria ng Magnificat hanggang sa manatili siya sa bahay ni Elizabeth para tulungan si Elizabeth sa kanyang panganganak. Kaya nga po, ang kwento ng panganganak kay Jesus o ng pagsilang kay Jesus ay dinadaluyan po ng tuwa. Kaya yun po dapat ang laging mananalaytay o ang dadaloy po sa anumang pagdiriwang po natin at pagpaparangal sa Mahal na Birheng Maria. Tuwa. Bakit po? Sapagkat nang binati po ng anghel si Maria, doon po sa verse 26 ng chapter 1 ni San Lucas, ano po ang unang bati ng anghel Gabriel? Kyrie Maria. Kyrie po is ibig sabihin, matuwa ka, joy. Sapagkat sa wikang Griego po ang salitang kara ay ibig sabihin, joy. Kaya ang dala-dala ng anghel ay katuwaan. At ito ay ibinigay kay Maria. Yung kasunod pong salita niya ang napakahalaga. Napakahalaga po nito sapagkat kay Maria lang po ginamit ang salitang susunod. Ang sabi ng anghel dun sa verse 26, matuwa ka Maria, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Ke karitomene sa wikang Griego. Ito po ang ugat po nito ay salitang charis. Pamilyar ho kayo sa salitang charis. Anong pwede niyong salitang buuin sa salitang charis? Charismatic. May charisma. Pag may karisma ka po, nako, nakakatuwa ka, di ba? Ito, ang lakas ng karisma nito. Pag yung tao sinabi niyo, ang lakas ng karisma. Pag lumapit sa iyo, parang ang gaang agad ng loob mo. Di ba may mga tao pong ganon? Pag nalapitan mo, parang ang gaang agad ng loob mo. May mga taong kabaligtaran, Pasensya na, excuse me, May mga taong lumalapit, umaatras ka. Kasi palapit ng palapit yung pabigat ng pabigat yung loob mo. May mga tao nang palapit ka ng palapit kasi pagaang ng pagaang yung loob mo. Ang Mahal na Birheng Maria po, ay ke karitomini. Punong-puno ng grasya. Kaya nga sa pagdarasal natin, ng Aba Ginoong Maria, ng Hail Mary, ng Ave Maria, full of grace, yun po yun. Punong-puno ka ng grasya, napupuno ka ng grasya. Kaya po yung kara, na ibig sabihin ay tuwa, yung karis, ng ibig sabihin ay biyaya, pagsamahin niyo po sa Mahal na Birheng Maria, yan ang muka. Kaya po ako, yung pasensya na po sa mga may debosyon sa Biyernes Dolores, sa Our Lady of Sorrows, pansamantala lang sa akin kako yung Our Lady of Sorrows na yan. No, sapagkat totoo naman po, yung Mahal na Birheng nakatayo sa paanan ng krus, siyempre naman po luluha siya.
Siyempre naman po, malulungkot siya. Siyempre naman po, ikaw man ang maging isang ina ng bugtong na anak na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, na ipinapako sa krus na walang kasalanan. Siyempre naman po, luluha ka. Pero hindi po yan ang ipinapahayag ng pagdiriwang natin. Pansamantala lang po ang Dolores, sapagkat may muling pagkabuhay. Babalik yung mukha ni Maria. Kung ilalarawan lang po natin ang mukha ng mahal na Birheng Maria nung Pentecostes, nung nandoon siya na dumapo ang apoy na dila sa kanyang ulunan, at ang Espiritu Santo ay muling pinuspos ang mahal na Birheng Maria upang magsalaysay, upang magkwento. Ano nangyari doon sa pagbati sa kanya ng anghel? Ano nangyari doon sa pagpanganak sa sabsaban? Ano nangyari yung mga anghel dumating at nag-gloria in excelsis Deo? Na sinabihan ng anghel ang mga pastol, hoy, may dala ko sa inyong napakagandang balita na magdadala ng katuwaan sa buong bayan ng Israel. Ando na naman po yung tuwa. Kaya nga, ang mahal na Birheng Maria, di mapagkakaila na siya ang nagkwento ng infancy narrative. Sino magkukwento kaya noon? Sino sa palagay nyo ang maaaring magkwento ng lahat ng nangyari mula sa pagbati ng anghel sa kanya hanggang sa panganganak sa sabsaban, hanggang sa pagpunta sa Ehipto para tumakas, hanggang sa pagbalik sa Nazaret? Sino ang pwedeng magkwento nun? Si San Jose? Pwede. Si Maria? Lalong pwede. Kaya nga po, tayo, gano'n na lang ang pagpaparangal natin sa mahal na Birheng Maria, sapagkat ang kanyang pagiging ina ng anak ng Diyos, ang kanyang pagiging Mother of God, ang kanyang pagiging ina ng Diyos, ay pinagdiriwang ng lahat. Tayo, sa Sambales, natutuwa tayo sapagkat meron tayong partikular na pangalan sa kanya. Ang mahal na Birheng Maria, ang ina, Poon Bato. Alam ninyo, kung ang imahe lang naman talaga ay maiuugnay natin sa ating buhay, kapag tayo pumarito at tumitig tayo sa mukha niya at siya'y nakangiti, ano man ang sitwasyon ninyo, kahit papano, magkakaroon ka ng lakas, ng inspirasyon. Magkakaroon ka ng biyaya nang galing sa Diyos sa tulong ng mahal na Birheng Maria para sabihin sa iyo, kaya mo yan. Di ba? Kaya pag nagdasal tayo ng Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Sasabihin ni Elizabeth, blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Sasabihin natin, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Tayo na yan. Atin na po yan. Now and at the hour of our death. Amen. Kaya ganong ka-powerful po yung Holy Mary, Mother of God, pray for us. Kasi pag unang bahagi po ng Hail Mary, binanggit ninyo, full of joy yon. That will bring joy and grace for us so that we can move in life in spite of. Lalo sa ganitong panahon, ang hirap mabuhay ngayon. Mahirap maging Pilipino ngayon. Di ba? Di ba? May mga tao na hindi mo matitinag ang pananampalataya. Hindi mo mababasag ang kanilang pananalig. Hindi mo maitutumba ang kanilang pagtitiwala sa Diyos, lalo na kasama ang mahal na Birheng Maria. Bakit? Sapagkat sa pagtulad sa mahal na Birheng Maria, kung ikaw ay puspos ng tuwa at biyaya, Kaire Maria, kay Karitomine, kahit ipapatay ang bugtong mong anak, makakatayo ka. Malakas ang loob mo, luluha ka sapagkat ang kalungkutan naman talaga ay tatalunin ang kahinaan ng tao, ang karupukan natin. Pero ang tuwa at ang biyaya ng Diyos, lalabanan yan, mapagtatagumpayan mo yan. Kaya nga po napakagandang driving force ang joy and grace of God. Totoo po yan. Tingnan nyo po, pag ang isang tao tuwan-tuwa, kahit pa langoyin nyo, patawid hanggang sa kabilang ibayo ng Vietnam at ng China, baka lumangoy sa tuwa. Kahit ang isang tao hirap na hirap, pero pag siya'y driven by joy, kaya yan. Di ba? Kapag isang tao, pag nakita nyo, ba't ba lahat kinakaya mo? Natutuwa ako eh. Kapag enjoy ka sa ginagawa mo, hindi ba? Kahit di matulog, ginagawa. Pero balik ka rin mo, pag walang kagana-gana yan. Kahit madali, di gagawin yan. Pag walang kagana-gana, di ba, papatay-patay. Ang gana. Kahit tumingin, di ka titingnan, alang gana eh. Di ba? Pero pag ang tao tuwang-tuwa,
Lalo na kung ang tuwa ay biyaya ng Diyos, kahit tumayo sa paanan ng krus habang namamatay ang anak, kakayanin yan. Meron pa bang mas mahirap doon? Kayo po, pwede ba kayong magsabi kay Maria, mas mabigat yung naranasan ko sa iyo, mahal na birhen. Sige, mas mabigat pa ho ba yun? No, meron pa bang tatalo sa pagkamatay sa krus at sa pagtayo sa paanan ng krus habang namamatay ang anak ng Diyos? May tatalo ba doon? Kaya wala pong tatalo doon Kaya tayo pong lahat pag pumunta sa simbahan, lumuhod sa kapilya, tumingin sa mahal na Birheng Maria. Bakit siya nangangiti? Kasi sinasabi sa'yo, kaya mo yan. Bigyan kita ng joy. Bibigyan kita ng galak. Kaya mo yan. Kaya pag pumunta po tayo dito, yun po dapat ang iuwi natin. Di ba? Kaya may nakalagay dyan po sa monitor, bring me home. Yeah, totoo po yun. Bring me home. Alin ang iuwi nyo? Huwag nyo maiuwi nyo yan. Baka mawala isang araw yan dyan. Nandiyan na yun. May nag-uwi po. Sabi nyo po kasi iuwi hindi ko sinabing iuwi nyo to. Ang sabi ko po, iuwi ninyo ang galak na natanggap natin dahil sa pagdarasal natin sa Kanya. Iuwi natin yung biyayang galing sa Diyos dahil ito'y pinadaloy sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria sa pagluluwal niya sa Kanyang anak na tagapagligtas at Panginoon natin. Kaya mga kapatid, tayo pong lahat, may imahin tayo ng mahal na Birheng Maria. May imahin tayo ng ina poon bato sa ating puso, lalo na po sa ating muka. Kung kayo po'y taga Sambales, dapat palangiti kayo. Kung kayo po ay taga rito sa Botolan, lalo na! May pinagmumulan po tayo ng debosyon na makahahawa, infectious, contagious, viral. Kailangan po natin ng ganyang virus. Hindi yung kung anong di ba? Hihirapan na tayo Pwede bang ibang virus naman? Yung ngiti ng mahal na Birheng Maria, make it viral. Ano po? Make it spreading like a wildfire. Make it like Omicron, ang bilis makahawa. Pwede po bang yung mukha ng mahal na Birheng Maria na mabakas sa atin ang makahawa sa ating kapwa? Sapagkat yan po ang kailangan natin. Lakas ng loob na may tuwa, na may biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, at sa mga darating pang araw, sa pagdarasal natin sa mahal na Birheng Maria, ang ina poon bato, hilingin natin na bigyan din tayo ng tuwa na ibinigay sa Kanya, na bahaginan tayo ng biyaya na ibinigay sa Kanya, na tayo rin na may pagpalain tulad ng pagpapala sa Kanya, na tayo'y pakinggan sa ating panalangin, sa ating pagdarasal, sa ating pagsasabi ng ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging karapat-dapat sa mga pangako ni Jesus. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa Diyos na Kapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasama ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang pagsunod sa halimbawa ni Maria, ang ina ng puon bato, purihin at pasalamatan natin ang Diyos Ama na ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak, na ating tagapagligtas at manunubos. Sa bawat panalangin ng ating pong sambitin, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami.
ang mga namumuno ng ating simbahan, ang Santo Papa Francisco, ang ating Obispo Bartolome, mga pari, relihiyoso at mga misyonero, gaya ng mahal na Birheng Maria, nawa ang kanilang katapatan sa paglilingkod at paglingap sa sambayanan ay magdulot ng kagalakan at kalakasan sa kanilang sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa ating pamahalaan, pag-ibig nawa ang umiral sa kanilang paglilingkod upang maiangat nila ang buhay ng mga nasa laylayan ng lipunan sa pamamagitan ng pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang bawat pamilya, nawa ay maging pugad ng pagmamahal at bukal ng pagkakaisa upang sila ay lumago sa kabanalan at maging simula ng pagsunod sa dakilang kalooban ng Poong May Kapal. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang ating mga kapatid na mga katutubo, nawa ay makadama ng lubos na pag-ibig mula sa simbahan at buong sambayanan. Igalang nawa sila bilang mga unang nagmahal at naglinang sa kalikasan ng ating tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga may karamdaman, lalo na ang pinahihirapan ng pandemya ng COVID-19, naway makatagpo sila ng kagalingan at kaginhawahan sa tulong na rin ng mga panalangin ni Maria Inapoon Bato. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga kapatid nating yumao, naway mapabilang sa kasamahan ng mga banal at makiisa kay Maria sa walang hanggang pagpupuri sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Nawa ay pagkaloob ng Panginoon ang mga kahilingan ng mga nakikiisa sa live streaming, mga dumadalaw, sponsors, donors, servers, at lahat ng mga naririto ngayon sa tulong ng panalangin ng ating Inang Birheng Maria Inapoon Bato. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Diyos ng walang maliw na kabutihan, iyong dinggin ang pagluhog ng iyong bayan. Sa pagdalangin at tulong ni Maria na ina ng iyong anak at ng sambayanan, lumagunawa kami sa pananampalataya. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat habang inihahanda ang pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birheng Maria, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan, upang kami maging handog na kinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong kapista ng mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung sinugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilan. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagat sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Kristo sa pangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, bayandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito naming nilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoon sa Kristo na nagutos sa pagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing pagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, niabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginugunita namin ang pagkabuhay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Ganyan din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ay aming niaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahayag ito. Tunghayin mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nagalay ng kanyang buhay upang kami ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at mag-isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niya nga handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos, ang Mahal na Birheng Maria, at ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ay aming pagipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa panampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na Papa Francisco, ang aming obispo si Bartolome, ng tanang mga obispo at buong kaparian ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkang na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pagisahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng kaniningang walang maliw sapagat aming masiyahan ang iyong kagandahan. Sa magitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagabi ang mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, pahayag natin ang lakas loob.
kaya sa lahat masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag at tagapagligtas naming sa Kristo. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang pananampalataya, huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakayos sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanbutan. Mabalad tayo ngayon na niyang tumanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga nakiisa po sa banal na misa, via live streaming, dasalin po natin ang Act of Spiritual Communion. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng spiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Father who brings new life, who brings me spirit soars on the wings of my Lord. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Who looks upon me in my state, and all the world will call me For blessed. God works marvels in my sight, and holy, holy is God's name. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, scatters all the proud of Who heart. cast the marvels from their thrones and raises up the holy one. My spirit soars on the wings of my Lord. God fills the starving with good things, the rich are left with empty hands. Protecting all the faithful ones, remembering Israel with mercy. Is known to those before, The children forever. Sings of the God who brings you God to burden me. my spirit soars On the wings of my Lord, my spirit soars on the wings of my Lord. Pagsiluhod po ang lahat at sama-sama po nating dasalin ang Orasyo Imperata laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang hihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang mga bakunang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na
na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadiya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng Maria, inapoon bato mapagpagaling sa mga may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Monica, magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa iyong nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob, upang lagi naming madamang iyong paglinga sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Maupo muna po ang lahat, sandali. Nais ko lang pong pasalamatan ang mga kapatid kong pong paring na nandirito sa pangunguna po ng ating pong Pura Paroko ng Santa Monica at ang Chancellor po ng Diocese, si Father Hannibal. At sa mga pari pong nagmisa mula pa po noong unang araw ng Novena, hanggang sa katapusan pa po, hindi po natatapos ngayon ang ating pagdarasal. Hanggang sa katapusan po ng buwan, ay pinayagan po tayo para ang lahat ng bayan ay makaparito at ang mga deboto, bagamat talaga pong hati-hati muna tayo ng araw, ay manalangin. Po. Maraming salamat po mga fathers, pati po yung mga nasa live stream. Mga pari po ngayon po, alam ko po may iba na nanonood. Maraming salamat po sa patuloy na pagdarasal. Ngayon niyo po sila palakpakan. Yeah. Ganon din po sa mga lingkod ng ating bayan. Siyempre po, malaking-malaki po ang tulong nila sa atin. Mula po sa pangasiwa ng lahat, sa pagpayag po sa atin, sa pagpasok at paglabas ng bayan, ng lalawigan, sa ating pong mahal na gobernador, gayon din naman po, ang ating pong ina ng bayan ng Botolan, si Mayora, si Mayor Bing, at ang kanyang mga kasama. Maraming salamat po sa inyo pong mga tulong. Palakpakan po natin kayo. Gayon din naman po ang mga naglilingkod sa dambanang ito. Alam ko po hindi po madaling maglingkod sa dambana, at may mga naglilingkod po tayo rito na Mayor, hindi po taga dito. Susumbong ko sa inyo. Tumatakas po. Makapaglingkod lang. Alam niyo ho yun? Kasi po, ang paglilingkod po, kung tutuusin, walang kinatatakutang boundary. Walang kinatatakutang checkpoint. Wala po kinatatakutan na anumang harang kasi papunta sa paglilingkod. At ang nakakatuwa naman po, abay nakakalusot. Maganda palang dahilan ng maglilingkod po ako sa simbahan Abay, pinapayagan po. Subukan nyo nga po kaya sa mga boundary. Pag hinarang kayo, may vaccine card? Meron po. Saan pupunta? Maglilingkod po ako sa simbahan, sa Inapon ba to? Okay. At may nabalitaan ako ito, matutuwa ho kayo. Bakit ito nakalusot? Alam nyo, sabi sa checkpoint, may dala po akong pagkain ng pari. Lusot! Ang ganda ho palang dahilan yon. May dalang pagkain ng pari. Pero ganun pa man, maraming salamat po sa mga naglilingkod sa anumang paraan, maliit, malaki, mahirap, at madaling bagay. Lahat po tayo naglilingkod, nananalangin. At hari na mga pong pakinggan ng Diyos ang ating mga dalangin sa tulong ng ating mahal na Birheng Maria, ang ating ina, ang ina pon bato. Maraming salamat po. Palakpakan po natin. Tuwayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ibuko ang lahat, tanggapin ang maringal na pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na biray na nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na bireng Maria na siyang tagbigay sa inyo ng tagapagatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa kayo ng kagalakan at tuwa mula sa Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na bireng Maria, ang ina poon bato, upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng mapangyarihan Diyos Amang at Anang at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Awitin po natin ang Salve Regina. Salve Regina. Hinak lacrimarum vale. Advocata nostra, illos tuo, misericordes oculo, ad nos converte, et Jesús, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitri, Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosae Virgines Maris Mariae, corpus et animam Dignum Filii habitaculi fici mereretum, Spiritus Sancto operanti preparasti, Davit cuius commemoratione leitamun, eius intercessiones amistantibus mali, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium magnat semper nobiscum.